Kamusta mga review? Welcome back ulit dito sa channel na to, Unboxing Simulator. Sa video na to mga lods, i-review natin yung ginawa ko BN30 full body armor na nasa Arena Breakout yung. At pasensya nga pala mga lods dahil matagal-tagal din akong hindi nag-upload ng mga videos, mga review videos ng mga pellet yan. Medyo wala na kasi mga bagong pellet yan mga lods eh. Paulit-ulit na lang yung mga pellet yan kasi yung iba, na-review na ng ibang mga vlogger. But soon, kapag merong bagong pellet yan mga lods, try kong bibilhin at i-review natin. At kunting update nga pala, dun sa HK M416, wala pa talagang available ngayon mga lods. Sa mga nagtatanong dyan, wala pang available mga lods. At sa mga nagtatanong din kung nagbibenta pa ba ako ng mga pellet dyan, sa ngayon mga lods, hindi pa ako nagbibenta sa Shopee kasi medyo nagka-problema pa ako sa store ko. Kaya babalik na lang ulit ako siguro soon mga lods kapag natapos ko na yung problema ko sa store ko. Or kapag hindi na nakaban yung store ko sa Shopee mga lods. Yun. So bago tayo magsimula, shoutout muna tayo sa ating mga fellow reviews na nagpapa-shoutout. Yung shoutout sa inyo mga lods at maraming salamat pa rin sa walang sawang pasusuporta sa channel na to. So ito na nga pala yung full body armor mga lods. Ito mga lods. Yun. Medyo mabigat din siya mga lods. I think nasa 4 kilo or hindi, mga nasa 3 kilos ata mga lods. Ewan ko. Pero mabigat siya dahil sa mga foam na nakalagay sa loob niya mga lods. Ayan. Meron kasi itong Eva foam sa loob niya. Ito dito, dito, dito rin. Ayan. At dito sa harapan niya. Dito din sa likuran. Dito din yung kanyang neck guard. Ayan. So, dito siya kalaki. Ayan. Full body talaga. Yung cover. So, sa totoong military equipment mga lods, ang pangalan nito ay Corsair M3D. Gawa ata to sa Ukraine mga lods kasi nag-search ako sa Google. Yung BN30 pala ng nasa Arena Breakout, ito is Corsair M3D pala siya. Plate carrier ng Ukraine. So, baka sa Ukraine talaga originally made ang ganito na klase na full body armor. Ayan. Kumukha din niya yung mga Russian full body armor mga lods eh. Yung classic na ganito. Groin plates at shoulder plates na mayroong neck guard. Mukhang Russian din yung kanyang pormahan. Pero sa nabasa ko sa Google is Ukraine ang kanyang manufacturer. Ayan. So, bakasin muna natin siya mga lods. Tanggalin natin yung mga parts. Natatanggal na pala itong mga parts niya. Mga lods, sobrang laki niya. Hindi siya magkasya dito sa video natin. Pero tingnan natin siya ng malapitan. Ayan. Yung neck guard niya. Ito. Yung mga parts niya na nakapagdugtong mga lods ay yung mga parts niya mga lods na pinagdugtong ko is ginamitan ko ng velcro. Ayan. Kasi ito yung mga kabitan ng straps na mga mag-pouch natin or cheese rig na may straps. Ang dito yan sa gilid. Ayan, meron din. Ito nga oh. Kakabit na ito. Ayan. Kakabit ito mga lods. Ayan. At hanggang dito sa likod yung mga straps niya mga lods. At meron din siyang velcro dito para paglagyan natin ng mga karatula or mga signages. Ayan. Or patches. Meron din siyang hawakan dito. Another straps dito. Dito lagyan na naman ng patches. So tanggalin natin yung mga parts. Dito muna. Ayan. Ito yung shoulder plates. Ayan. Yung Eva foam nasa loob. Naka-secure din gamit ang velcro. Sobrang tigas ang velcro mga lods. Yan o. So basically, ganito lang yung ibang parts din. Kaya huwag na natin buksan kasi sobrang tigas. Ayan. So, one part remove. Ayan. Yung kabilang shoulder plate. Ayan. Tapos yung neck guard niya, ito nakakabit din gamit ang velcro. Dito sa loob. Ito yung harapan. Ayan. Tanggalin natin yung sa likod. Ito. So, ito yung neck guard. Naka-velcro din. Ayan. So, mahihiwalay na natin yung front at back na neck guard. So, pagdikit ng mga velcro mga lods. Ayan. Siya nga pala mga lods, yung tela na ginamit ko, ayan, pang military din siya na tela. Ewan ko, nakalimutan ko yung pangalan ng klase ng tela na to. Tapos yung patig niya is marpat. Ayan. Yung nasa Arena Breakout mga lods na pattern, medyo dark green yun. Ito, yung dominant color niya is dark brown. Ayan, or brown. Kaya di ganun kuha yung kulay na nasa Arena Breakout. Pero ayos na din. Wala akong makita nung dito kasi. So ito, yung pinakamatigas. Dami kasing velcro. Kita nyo naman yung pagkatahi mga lods. Sobrang daming stitches niyan. Hindi tinipid sa stitches. Ayan o. Tapos, doble din yung running stitch nyo. Ayan. Kaya
Kaya hindi yan basta-basta matatanggal. Ito. Tanggalin natin yung belt. Ito yung belt niya. So, tanggal na yung harapan. Yan yung harapan niya. Hindi makita sa video. Kasi itong groin pads, naka-velcro din. Ito. Yan. Tapos itong mga leg armor, nakakabit dito. Tanggalin natin. Yan. Dami niyang parts mga lods. Bilangin natin mamaya. Ito. So, ito yung back na armor niya. Tapos itong belt niya nakakabit din gamit ang velcro. So ito yung sinasabi ko, kung meron kayong pouch or chest rig na nakakabit gamit ang straps, pwede nyo ilagay. Ayan. Gaya nitong kanyang belt. So, pakita ko sa inyo yung mga part mga lods. So ito yung kanyang harapan. Ayan. Isa-isa ko lang mga lods kasi hindi makita yung mga parts eh. Tapos ito naman yung nasa likod. Ayan. Ito yung kanyang shoulder plates. Ayan. Ito, isang leg plates. Ito yung groin plates, neck guard, likod ng neck guard. Yan. Another leg plate. At another, shoulder plate. So, ang dami. Tapos, yung belt niya. Ano yan? Tapos yung isa. Ito. Yan. Hindi magkasya sa video mga lods. Yan. So, binubuo siya ng 11 parts mga lods. Itong full body armor natin, BN30 or Corsair M3D. Yun. Tapos na natin siyang baklasin mga lods. Kaya, try ko siyang isuot sa harapan nyo. Nakita ko sa inyo. Medyo mahirap siyang isuot kapag walang salamin sa harapan nyo. Kasi, mahirap ikabit yung mga velcro niya mga lods. Yung nasa harapan. Kapag walang salamin kasi hindi magiging align yung pagkalagay. Pero, try ko. So, medyo malimit din yung paggalaw ko nito mga lods pag nasuot na. At ganito pa lang, sinusuot ko na. Medyo, may mga part na medyo mahirap igalaw. Lalo na to dito. Meron kasi yung foam dito nilagay ko. Kaya medyo hindi siya naaangat. Kasi itong jaw ko, tumatama dito sa neck guard niya. Ayan. Medyo malaki kasi yung paggagawa ko ng neck guard dito sa harapan. Dapat mga dito sana. Para hindi ganong tumatama yung jawline ko. Ayan. But anyways, tapos na naman siya. Kaya suotin natin. Matagal ko rin itong ginawa mga lods. Nasa around almost 3 weeks. Ayan, ito. Pinatry ko may align yung pagkalagay. Para magandang tignan. Ayan. Tapos nasira pa yung ginamit ko na sewing machine nito mga lods. Kasi sobrang kapal nito eh. Ayan. Nasira yung sewing machine. Ito. Dito naman. Siya nga pala mga lods, hindi ko na calculate kung magkano yung nagasto ko sa mga parts niya. Yung tela, foam, at mga sinulid, yung mga velcro, ibang pang mga parts. Pero I think nasa around 2,000 nata. Kakagawa ka na nito. Plus yung sewing machine din na binili ko. Pero huwag na natin puntahin yung sewing machine mga lods. Itong armor lang. Pwede na yun kung meron kayong sewing machine sa inyo. Eto, medyo mahirap siya igalaw. Kapag gimuko ka, ayan, tumatama yung neck guard niya dito sa jawline ko. Ayan. Tapos ito naman, tumatama din dito sa groin ko. Ayan. So, ang napuprotektahan nito mga lods, obviously, dito sa shoulder, full body sa harapan, neck, at sa likod ng neck, at sa likod din, merong body armor pa rin, at dito sa legs, ayan, at itong groin, dito. Medyo napakawisan ako mga lods kasi mainit yung loob niya, ventilation sa loob. Yung labasan or dadaanan ng hangin dito kasi dito, dito. Wala dito sa harapan at dito sa likuran wala. At yung ginamit ko din na uniform is pang
rider mga lods na jacket at pants. Ito. Kaya medyo malaki ako tignan. Mukhang meron akong malaking katawan. Kapal din tong pang rider na jacket. So, suotan natin siya ng cheese rig mga lods. Ito. Mahirap din isuot yung cheese rig mga lods. Kasi, ayan, pag idadaan ko lang yung kamay ko dito, ayan, braso ko, tatama tong straps dito. Tapos kailangan ko yung i-push all the way. Ayan. So, matagal-tagal din para masuot ang chest rig. Tapos dito naman, ayan. Ito, may pasok pa doon. Ayan, ewan ko kung na-align ba yung sa likod. Tapos yung strap dito sa likod. Ito. Medyo mahirap din siyang tignan sa likod mga lods. Pag tumitingin ako sa likod. Ayan. Kasi hindi ko nagagalaw yung leeg ko ng tama. Ayan. Anyways, ito nga pala siya. So, suotan natin ng armor mga lods. So, suotan natin ng helmet mga lods. Ito mga lods. Ski mask na din ako. Yun. Alright, ito mga lods. Naka-visor na tayo. Alpine helmet. Ayan. Grabe. Pang juggernaut na mga lods. So, try natin siyang marilid mga lods nitong airsoft. Tingnan natin kung mabubutas ba tong armor sa malapitan mga lods. At try ko din magpabilan sa araw mga lods. Tingnan natin kung kaya ko ba na ang init ng araw. Tapos ito yung loadout ko. Ah. So yun mga lods, napatama ako sa tatay ko. Tapos wala naman akong sakit na naramdaman nung tumama yung mga bibi sa armor. Parang pitik lang mga lods eh. So pasok na tayo, sobrang init dito. So mga ilang minutes lang ako nagpabilad mga lods. Grabing init na yung naramdaman ko sa katawan. Paano pa kaya kung isang oras nakabilad sa araw, tapos ganito ka full body armor? Sobrang init na nun. Alright, yun mga lods. Secure yung katawan ko. Walang sakit na naramdaman. Kaso nga lang, sobrang init sa ilalim ng sikat ng araw mga lods. Pero maganda to kapag dito lang sa loob ng bahay or nasa indoor tayo, tapos gagamitin natin itong ganito na full body armor para hindi gano'n tayo grabing mainitan sa katawan mga lods. Tapos inom lang ng tubig kapag nauuhaw ko. Ayan. So napapansin nyo mga lods, meron nga palang nilagay dito sa helmet ko na adapter ng mga thermal imager. Ito, ayan. Ito nga pala yung thermal imager ko mga lods, na kamukha nung T7 sa Arena Breakout. Or kung sa totoong military equipment, kamukha niya yung PVS-7 gawa ng USA mga lods na night vision goggle. Meron akong previous review nito. Click nyo lang yung video, tapos meron doon link sa description box. Ayan. So, kabit ko na siya kasi meron ako nitong adapter. Eto. Mabigat din siya mga lods. Kaya kailangan ko ilagay yung strap dito sa ibabaw ng chin ko. Dito. Hindi dito sa ilalim ng chin. Ayan. Para maging stabilize yung kapit ng helmet. Ayan. Tapos hindi ganong maalog. Ito, maalog pa nga oh. Ayan. Kailangan pa siyang stabilize ng socket. Ayan. Ayos siguro to. Yun.
pang-arena breakout na talaga mga lods. Kulang ko na lang is malakihan na backpack mga lods. So, wala tayo nun, military na backpack. Makasun, kukuha ko ng malaking military na backpack mga lods para pang-arena breakout na yung turmahan natin. Tapos lagyan din natin ng scope itong AK-74M. Ayan. Alright, that's it for this video mga lods. Kung meron pa kayong mga katanungan, comment nyo lang down below. At kung gusto nyo pa-shoutout, comment down below. At kung nagustuhan nyo itong video, kung meron kayong natutunan, please give it a like. At kung bago pa lang dito sa channel ko, please subscribe. At i-click mo yung notification bell para mag-sulit ka sa susunod pa mga videos dito sa Unboxing Simulator.